Tara guys, luto tayo ng simpleng tuna carbonara. Ayan guys, samahan nyo ako magluto ng tuna carbonara. Pinasimpleng tuna carbonara kasi konti lang naman yung gamit ko dito guys. Ayan, century tuna, all-purpose cream, ibap, tapos konting ham, pwede rin yun. Kung gusto nyo madaming ham, okay din yun. Tapos pasta, kalahating kilong pasta lang. Ayan, tapos sibuyas, bawang, yun lang guys ang ating mga ingredients. Tara guys, luto tayo. Ayan guys, nagpakulo na ako. Nagpakulo ako ng mainit na tubig, tapos nilagyan ko ng mantika and konting asin, tapos nilagay ko yung ating pasta na kumulo na. Ayan, tapos wag nyong titigilan ng halo guys yung pasta nyo habang kumukulo hanggang sa lumambot kasi didikit yun sa inyong kaserola or kawali pag hindi nyo hinalo ng hinalo. Ayan guys, luto na yung ating pasta, malambot na siya, kaya sinunod ko ng gisahin yung ating sibuyas at saka bawang sa ating mainit na kawali guys. Ayan, gisahin lang natin yan hanggang sa lumabas yung kaluluwa ng sibuyas at bawang guys. Ayan, pagpasensya nyo na yung gamit kong tag dito kutsara kasi hinahanap ko yung sandok namin, hindi ko talaga makita kung nasaan, kaya ay sandok o basta sandok yung ginagamit ko. Ayan, kaya kutsara. Tapos pagpasensya nyo na rin yung aking camera kasi natatakpan ng usok kaya ng puti. Ayan, tamang gisa lang ng ating sibuyas and bawang. Tapos sinunod na rin yung ating ham na muntik nang masunog. Hindi, may konting sunog na sadya guys. Muntika nang masunog, pero hindi pa naman siya lasang sunog guys. Ayan, halu-haluin lang natin yan. Luto naman na yan, kaya saglit lang natin hinalo guys. Tapos isusunod na natin yung ating pinaka second ingredients. Ayan, yung ating tuna, century tuna. Ayan, maliit lang yung binili ko guys kasi kalahating kilo lang naman yung gagamitin ko. Depende rin sa inyo kung gusto niyo ng malaki, nasa sa inyo na kung gusto niyo maraming sahog. Ayan guys, halu-haluin lang natin. Sinama ko na rin yung sauce ng century tuna. Yung iba kasi hindi na nila sinasama, ako sinama ko na. Ayan, halu-haluin lang natin. After nan guys, ilalagay na natin yung ating ibap. Maliit lang din yung ginamit ko guys. Ayan, ibap na maliit. Ayan, ilagay lang natin yan. Ubusin natin yung maliit na yan. Sakto na yan para sa ating kalahating kilong pasta. Tapos yung maliit din ang binili kong all-purpose cream. Yung pinakamaliit lang din. Ayan, mahal na ngayon ng all-purpose cream guys. Yung malaki umaabot na pag binili mo sa tindahan 85 pesos yung malaki. Yan, yung maliit na yan, ang bili ko dyan ay 45 pesos guys. Ayan, inubos ko na rin siya guys. Kaya, saktong-sakto lang yan doon sa ating kalahating kilong carbonara. Ayan, kung gusto nyo rin magluto guys, ayan, panoodin nyo lang tong video ko. Ayan, back to na tayo luto. Ayan, halu-haluin lang natin yan para mag-combine yung mga lasa nila guys. Tapos papakuluan lang natin ng konting kulo lang. Ay hindi, mga 5 minutes natin papakuluan para at least maluto yung ating all-purpose cream at saka yung ibap. Ayan, para lumapot sila. Ayan. Ayan guys, kumulo na siya, malapot na rin siya. Ganyan yung ating hinahanap na consistency ng ating sauce. Tapos, ilalagay na rin natin yung ating, dyan guys, yung ating pasta. Yung pasta ko, sa spaghetti ako nagluluto, hinuhugasan ko pa yung pasta guys. Para, hindi siya madaling masira. Kaso dito sa ginawa kong pasta dito sa carbonara guys, hindi ko na siya hinugasan. Tapos yung pinaka sabaw niya, may konti kasing sabaw na natira dun sa sa pinakuluan ko. Isasama ko na rin siya guys para yung ating sauce hindi masyadong para madagdagan ng konting sauce yung ating sauce. Yun. Basta yun na yun. Kung di mo naintindihan, di panoodin mo na lang. Ayan guys, binuhos ko na rin yung ating pasta. Tapos hahaluin lang natin guys. Ayan, halu-haluin lang natin para lahat ng lasa kumapit sa ating pasta. Ayan, okay na rin yung nito guys, yung lasa niya. Kaso ito, nung nilagay ko yung ating pasta, parang siya, tumabang. Kaya yung nilagay ko kaninang kalahating beef cubes, inilagay ko ulit yung kalahati.
Ayan. Tapos yung nilagay ko na, ayan, sakto na yung lasa. Sakto na yung sa panlasa ko, guys. Ayos na. Hindi siya maalat, hindi rin matabang. Ayan. Kailangan lang natin halu-haluin para lahat ng lahat ng sauce kumapit talaga sa pasta natin. Ayan. Pang ano lang to, guys. Kung gusto nyo, pang merienda, try nyo na rin tong carbonara. Madali lang siya lutuin, guys. Siguro wala pa ako isang oras na niluto ko to, guys. Ayan. Saglit lang yung sauce maluto. Siguro mga lang ang sauce maluto. 10 minutes lang luto na yung sauce. Matatagalan lang kayo, guys, dun sa pasta. Kasi papakuluan nyo yun ng matagal para hanggang sa lumambot yung ating pasta. Pangit naman kasi yung medyo matigas pa na pasta. Ayan. Huwag rin masyadong labsak. Pangit naman, sobrang labsak din ng pasta eh. Ayan, halu-haluin lang natin yung ating carbonara. Hindi pa yan ang hinahanap kong consistency ng sauce, guys. Gusto ko yung medyo malapot pa. Yung hindi ganyan, masyado pa yung matubig. Kaya papakuluan ko pa hanggang sa dito, ma-dry ng konti lang. Hindi yung sobrang dry. Sakto lang. Yung ganyan kasi hindi pa yan hindi pa sobrang lapot nung kasi dinagdagan ko kanina ng tubig nung pasta natin, kaya medyo dumabi yung sabaw yung sauce niya. Ayan, guys, luto na yung ating tuna carbonara. Ayan. Kung gusto niyo rin gumawa, guys, panoodin niyo lang tong video ko, and kung nagustuhan mo rin, share, comment, and follow mo na rin ako, guys. Ayan, guys, ang ating tuna carbonara. Masarap yung lasa nito, guys. Subukan yung lutuin. Pang merienda, pwede nyo rin pang benta to, guys, ng maramihan. Ayan. Damihan nyo lang yung sahog nito. Ayan. Pwede na pang binta. Pwede rin pan-trip nyo lang. Kung gusto nyo lang magluto talaga ng pangkain. Pang lang. Pang family lang. Ayan. Ayan, guys, plinating ko na siya. Nilagyan ko pa siya ng dahon ng kalamansi. Wala akong makitang panglagay eh. Ayan, dahon na lang ng kalamansi. Ayan lang, guys. Sige sa panonood. Bye-bye.